Yeah, mga do, nandito na naman tayo sa backyard natin, no? O, diba? Todo ang ano mo, todo ang coverage mo para sa sun protection. Anyway, ito na tayo. So, hinaharvest na natin tong ube, no? Medyo mahirap siyang harvestin kasi mismong buo siya. Ito talaga, guys, buo siya. Itong buong ano to sa ilalim. Andito siya, dito nagsisimula yung ano niya, laman niya. Mabigat na siya, kaya hindi ko na kaya. So, ayan na siya yung ube natin, no? Tatanggalin lang natin yung lupa kasi ang hirap niyan tanggalin. But anyway, ito yung isa pa nating mga ube, no? Andito rin siya. Nakapako na, yan na siya, oh. Hindi masyado makita kasi lupa, eh, 'di ba? Kakulan niya yung lupa, pero ito yung violet na ube. Ito na siya, natanggal na natin. But anyway, papakita ko sa inyo, hindi lang diyan nagtatapos yung ube nyo kasi 'di ba yung mga baging, ayan siya, nalapag na sa lupa. Ito, tulad niyan, oh. Diyan na siya tumubo. Ito, pag sinundan nyo tong ugat na to, tsakto, marami pa tong malalaking laman dyan. Pakita ko lang sa inyo yung iba kong nakalkal, no? So, ito na siya. So, hindi natin palalampasin tong boblets. Kung napanood nyo yung napakamahal na seedlings ng ube, patutubuin natin yan, baka tumubo pa. Pero itong mga to, yung ganong kaliit, minsan din na tumutubo kasi malamig na ngayon, eh. Ilalagay mo to sa dark na, ilalagay mo siya sa lupa na nasa paso, tapos coveran mo na dark kasi para hindi siya matuyo talaga ng bongga. Dahil pag natuyo to, wala ka ng seedlings. Ito na siya, no? Ito sigurado tutubo to. Ito dalawa pa, eh, oh. Ito yung nakuha mo sa on-air. Pwede natin paghiwalayin to kasi dalawa to. Hindi to isang seedlings, mga do. Dalawang seedlings to. Sayang din, eh. Paghiwalay natin to kasi, nasira. Sayang, tingnan nyo naman, oh, violet na violet yan, oh. Uy, sayang, nasira siya. Pero, tutubo pa rin to kasi patutuyuin mo lang yan, no? Lalagyan mo lang yan ng aloe vera dyan sa unahan yan. Matutuyo din yan. Kahit hindi na, matutuyo din yan. Pero papakita ko sa inyo yung mga baging na nalaglag. Ayun siya, sa ilalim yan. Gumapang sa dyan. Ito kinalkal ko. Ayan, oh, tingnan nyo. Meron pa rin, kamote. Kasi yung kamote ko tsaka yung ube, pinaghalo ko na. O, ayan, oh. Oh, shit. Shit. Meron na naman tayong kamote dito, oh, 'di ba? Ito yung mga maliliit naman na nakukuha ko sa mga maliliit na ugat niya. Ayun, oh, kasi ito meron pa to, eh. Ito nga malaki yung ugat, eh, oh. Meron tayong maliit na nakukuha, ito talagang malaki. Oh, panalo din to, mahal din tong ube ngayon, Itong gantong kamote nasa parang $4.99 ang pound. Eh ito pa lang wala na, mabigat na. Siguro baka isang piraso lang to, $3 or $2 na. So mahal din siya. So like I said, ito yun, guys, oh. Ito yung ubi ko na nalagay siya sa lupa. So gumapang siya, nalagay siya sa lupa. Kaya tignan mo, nakatabon siyang ganyan. Kaya nangyari, nung binunot ko, ayan siya, oh. Hindi siya tuyo. Siya, talagang ready to grow talaga to. Ayan siya, oh. So yan yung mga papatubuin natin. So pinapakita ko lang sa inyo na akala nyo yung iba na nalaglag sa, tulad yung baging niya, gumagapang siya pababa. Paggapang mo sa baba, nag-isang fruiting pa rin. Meron pa rin siya mga style na makakakuha ka pa rin ng bunga. Katulad nito, paggapang nito sa baba, ayan, oh. Meron pa tong, susundan mo lang tong mga ugat niya na to. Medyo malalim pa mga sobrang lalim pa nito. So, kakalkalin ko pa to ng bonggang-bongga. Anyway, eto na tayo. So, we have a fruitful kamote harvest. Ito, tingnan nyo, ang kapal nito. Ayun, oh. Ayun siya, hanggang dun pa to, oh. Ayan, oh. Ugat niya, oh. Ang laki nito. Kung ganito kalaki na yung ugat nito, malamang ang laki ng pinakalaman niyan. Kakalkalin ko pa, nahirapan pa akong i-move out to. Pero anyway, ayun na siya. So, double purpose yan. Kung pinagapang nyo yung ube pa ganyan pababa o kayo yung kamote, tas ibaba nyo. Ito, lang to, hindi ko naman sinasadya. Nalapag lang siya sa lupa. Ayan, nagkalaman pa rin siya. So, maganda talaga yung kamote, may dahon ka na, plus may bunga ka pa.